Hello! Welcome sa aking channel sa Road to Abundance. Ako nga pala si Alvin. Meron akong gustong talakayin ngayon about sa nangyari sa akin dati nung bumalik ako sa ospital. I was broke back then kasi dati akong freelancer tapos nag-decide ako na bumalik sa ospital. Alam naman natin lahat na yung hospital jobs noon sa Pilipinas sobrang liit yung kita kasi oversupply nga yung nurses tapos yung iba nagvo-volunteer pa. Kaya chinaga ko siya. So, pagpasok ko dun sa ospital noon, nakuha ko yung una kong salary. Grabe yung nakuha ko. Isang sweldo ko noon quincenas 5,000 pesos. So, lumalabas na 10,000 a month yung kinikita ko. Nung time na yun, kakapanganak lang ng misis ko. Tapos, kailangan ng mga gatas kung ano-anong expenses. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng side hustle para matustusan yung pangangailangan ko sa araw-araw at bukod doon, magkaroon ako ng savings. Kasi mahirap nga naman yung paycheck to paycheck tapos wala ka namang naiipon. Una kong racket na ginawa, nag-try ako magtinda ng sabon. Meron akong kaibigan na nag-anyaya sa akin sa isang networking. Nag-hire din sila ng more people para makadagdag sa sa mga under mo, parang pyramid nga siya. Ayun, nainganyo ako kasi ang dami mga successful pero okay naman siya kung tutusin, kung talagang magpo-focus ka, makakakuha ka talaga ng earnings dun. Hindi mo masasabing scam siya kasi marami din mga naging successful. Kaso kalaunan sinuko ko rin siya kasi hindi ko pinangarap na maging tindero ng sabon. Isang malaking lesson ay kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, mapahabi mo yan o mapa-extra income na source mo, kailangan siguraduhin mong gusto mo yan, passion mo yan. Kasi kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Talagang yayakapin mo yan kahit anong mangyari. Kasi gusto mo nga passion mo Isa rin sa mga naging side hustles ko na talagang minahal ko talaga yung pagiging musikero. So, nung bandang 2018 talaga, sinabay ko yung pagtatrabaho sa ospital habang ako'y tumutugtog. Parang nurse sa umaga, musikero sa gabi. Actually, bago akong maging nurse sa ospital, dati na akong tumutugtog sa mga bars, hotels, mga events. Naggigitara ako, nagda-drums, kumakanta. Talagang in-ensure ko na marami akong skills sa music para marami rin yung pwede kong pasukan at saka kung anumang demand makukuha ko. There was a time pa nga na sumali ako sa tawag ng tanghalan. Hindi ko akalain talaga na makakapasok ako doon kasi hindi ako prepared sa audition piece ko. Tapos mga yata 2 months yata after ng audition, tinawagan ako, nagulat ako. Pinapapunta ako sa ABS-CBN para mag-shooting. So that was my long exposure sa TV. First time kong na-expose sa TV ng matagal. It was a nice experience as a nurse. Parang wow, nakaka-empower kasi tayong mga nurse talaga, mga talented tayo, pwede tayong sumabak sa iba-ibang uri ng racket. So after that, nag-try naman ako medical transcriptionist. May background na ako doon. Kung narinig niyo na yung medical transcription, ito yung magta-type ka ng mga dictation ng mga doktor from other countries kasi ina-outsource nila. It's a BPO job din. Yung mga dictation files na yun galing sa mga medical records sa US, Europe, Australia, or kahit saan man sa panig ng mundo. So ang bayad sa'yo dyan dollars o ibang currency. Medyo tumagal ako dyan yung freelancing ko rin tumagal. Actually, sinabay ko pa yun sa isang side hustle ko. Nagtayo ako ng computer shop. So, magandang idea kasi habang nagbabantay ako ng computer shop ko, nag-edit ako at nakikinig ako ng medical transcription. Maganda, nagbabantay ako, kumikita ako, nagtatranscribe ako, kumikita ako at the same time. Kaso, yung computer shop ko, gusto ko siya, passion ko siya. Ang problema lang, mali ako ng location. At saka yung focus din. Kasi ang dami kong gusto sa buhay, ang dami kong ginagawa nun Kinumpetensya ako ng nasa harapan ko, bumagsak ang customers ko. Hindi tumagal, binenta ko rin yung business ko. So while doing those things, sinubukan ko rin na magtinda ng t-shirts. Gumawa ako ng Facebook account na Pushing the Cut. Tapos doon ako nagbenta. Meron mga ibang mga nagtatanong, mga nag-i-inquire ng mga kahit sino man na hindi ko kilala. Yun, bumibili sila. Natuwa ako. Kaso na-realize ko at natutunan ko na may problema pala sa copyright yun. Kasi yung Pushing the Cut, pag-aari ng Facebook yun
Kaya tinigil ko rin siya kasi alam ko magkakaproblema ako in the future. Ginawa ko rin yung pag-trading sa stock market. Inaral ko siya. Marami akong books na binasa kasi it requires technical analysis saka fundamental analysis. Hindi to basta-basta kasi talagang aaralin mo to or else maglulus ka talaga ng maraming money. Actually kahit aralin mo nga kung wala pa rin disiplina maglulus ka pa rin ng maraming money. Naalala ko noon talagang natalo ako ng malaking halaga, mga around 20,000 din. Malaki na yun sa Pilipinas kasi noon. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy lang pero tinigil ko siya for few years for some reasons. Parang nag-focus yata ako sa music noong time na yun. Pero ngayon binabalikan ko siya kasi I realized na ito yung smart way para makakuha ng passive income. Mas siniseryoso ko siya ngayon. Ayun, maraming salamat sa pakikinig dito sa munti kong video at sana nagustuhan niyo yung kwento ko. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you very much.